O ito na mga kababayan, Pangulong Marcos, delikado na. Mukha talagang ayaw tigilan, ano? Ni Congressman Kiko Barsaga hanggang hindi ma-impeach. Tama lang din naman. Pero pwede magpatuloy, bubati ko na ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun na nga mga kababayan, ayon kay Congressman Kiko Miao Barsaga, mga kababayan, bye-bye Pangulong Marcos, i-impeach ka na. I-impeach ka na ni Kiko Barsaga. Maghain na nga ng impeachment itong si Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan, laban kay Pangulong Marcos. Dahil nga, ang dami nang namatay, mga kababayan. Dahil sa proyekto nitong nga si Pangulong Marcos, pinagyabang niya pa ito, mga kababayan. Lagi kang nagyayabang. Pero nga puro naman palpak, mga kababayan. Ipinagyabang mo yung 5,500 flood control, di umano, natapos na sa buong bansa. Hindi na daw maaring bumaha ng ganong kalakas, mga kababayan, dahil sa proyekto ni Pangulong Marcos Jr. na 5,500 flood control sa buong bansa, at kasalukuyan pang maraming ginagawa. Pero ano nangyari, mga kababayan? Di ba? Anong nangyari sa Cebu? Anong nangyari sa Bicol? Halos buong Pilipinas, mga kababayan, ay binaha. Dahil nga sa mga palpak na proyekto nitong si Pangulong Marcos. At ngayon pa, mga kababayan, yan pa ang masama. Ito pa ang masama pala. Gusto pa nilang idawit ang nakaraang administrasyon. Mahiya naman kayo. 3 taon na kayo mahigit dyan sa inyong posisyon. Pero bukang bibig pa rin ninyo ang mga Duterte. Sila pa rin yung may kasalanan. Pati Dolomite Beach, mga kababayan, gustong imbestigahan ng mga buaya na kalyado nitong si Pangulong Marcos, katulad nitong si Congressman Ridon. Itong si Congressman Ridon, masarap. Parang asarap niyan na hawakan, mga kababayan, tapos yung ulo ibaon doon sa Dolomite Sand, doon sa Manila Bay, mga kababayan, para maramdaman niya kung gaano ba kalinis ngayon ang Manila Bay. Dahil kay dating Pangulong Duterte, kung saan pa yung magandang proyekto, mga kababayan, yun pa ang gusto nilang imbestigahan. O saan ka nakakakita? Mamaya may video ako mapakita dyan sa bandang dulo. Saan kayo nakakakita na yung baha nasa Cebu, pero yung mga nag-iimbestiga nasa Davao? O saan ka nakakita ng gano'n? Matino ba yung ating pamahalaan ngayon na yung baha nasa Cebu, pero yung nag-iimbestiga nasa nasa Davao? Dahil gusto nilang sirain yung mga Duterte sa mata ng ating mga kababayan. Ngunit, mga kababayan, bigo sila. Dahil wala sila nakita ang mga ghost project doon sa Davao. At ayun pa, sa tagapagsinungaling nitong si Pangulong Marcos, itong si Atty. Claire Castro, nakala mo hindi abogada, mga kababayan. Wala pang flood control na nasira dahil wala pa daw pagbaha. Ang daming mga kababayan nating natawa. Dahil para bang, iwan ko ba? Bakit yan yung tagapag-sinungaling ngayon? Sabagay, sinungaling talaga yan, mga kababayan. Dahil isang vlogger yan. Magaling din yan gumawa ng kwento. Napakagaling. Napakagaling magsinungaling yan si Atty. Claire Castro, mga kababayan. O ito na, huwag na natin itong patagalin, tapos magbabasa tayo ng ilang mga komento natin, mga kababayan, kung ano ba yung kanilang reaksyon, ano ba yung kanilang saloobin sa gusto nga mangyari nitong si Congressman Kiko Barsaga na ma-impeach na dapat itong si Pangulong Marcos. Maghain na nga ng impeachment, mga kababayan, itong si Congressman Kiko Barsaga laban kay Pangulong Marcos. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Yun o, back to session na si Congress Miao Posador. Daming nag-absent ng mga buhaya ngayon, pero laging present si Lodi Sandro Marcos, ang sipag niyan.
Idol ko yan. Ka-impeach ko yung tatay niya kasi hanggang ngayon magpapasko na, wala pang nakukulong at ang dami nang namatay dahil sa flood control ni Marcos, kaya impeach natin yan. Bye bye. Ala, lagot ka. Lagot ka, Pangulong Marcos. Ayun na, si Kiko Barsaga hindi talaga magpapapigil yan. Yan si Kiko Barsaga talagang hahabulin at hahabulin ka talaga niyan. Talagang ipapa-impeach ka ni Kiko Barsaga. Lagot ka. Iyak ka ngayon na Pangulong Marcos. Ito na, yung mga komento ng ating mga kababayan. Ako, mayroon palang gagawing malawakang protesta mga kababayan. No? Yung INC ngayong November 16 to 18. Ayon kay Angelo Calimpo, November 16 to 18, salamat INC. Sabi rin ni Rasil Climin Curo, tama lang kung miyaw, Kiko Barsaga. Sabi naman ni Laaslin, go kong Kiko. Wala ba tayong mababasa dito na pabor naman kay Marcos? Sabi naman ni Julan Rosario, God bless you always sa Congressman Kiko Barsaga, sir. Sabi naman ni Bau Yep Argons, go kong Kiko miyaw, i-file mo na impeachment para kay BBM. Ayun naman kay Maria Marisa Alisundra, go miyaw. Visit Congressman Kiko Barsaga, talagang puro pabor kay kung Kiko Barsaga. Ayun naman kay Mariti Danar Mainit, go kung huwag magsawa sa kakapile niyan. Hoping and praying that table will turn. Sabi naman ni Imelda Dipas, go kung Kiko. Sabi naman ni Sherlyn Ramos, suportahan kita ng 100%. 1,000% na tayo. 1,000% na natin suporta kay kung Kiko Barsaga. Sabi naman ni Duny Buding, ito ang congressman na may paninindigan. Karamihan ng mga congressman walang balls. So tama. Sabi naman ni Marie Ortiz, if the Filipinos will vote for this, he will surely be out from his office. Tama. Dapat magtulong-tulong tayo para matanggal na yung mambubudol nating Pangulo na talagang kurakot mga kababayan. Wala na tayong magdadalawang isip na sabihin natin kurakot. Ayun naman kay Big Biluar, go kung Kiko Barsaga. Sabi naman ni Man Plesarda Adana, fast moving kong. Sabi naman ni Junifer Lina, tama kayo Kiko Barsaga. Parang wala akong nabasa. Maghanap nga ako dito na pabor naman kay pabor naman kay Marcos. Wala man lang. Puro talaga gusto nilang matanggal, no, si Pangulong Marcos. Tingnan natin kung wala bang troll dito. Itong katulad nitong si ano pangalan nito? Grilimac Guevara Christie. Tingnan natin kung hindi ba ito troll. God bless kong Barsaga. Tingnan natin kung hindi ba ito troll. Ang kanyang followers ay 1.1. Hindi ito trolls mga kababayan. Kasi ayan hindi trolls. Kasi nga mayroon siyang 1.1 key followers. Hindi katulad pag makikita mo yung mga pumupuri kay Pangulong Marcos, yung talagang pinapabango nila itong administrasyong ito. Pag binubuksan mo mga kababayan yung kanilang mga profile, merong hindi pa umaabot ang 100 yung kanilang mga friend. Tapos yung iba naman nakalock yung kanilang mga account. Yun ay mga troll mga kababayan. At ito na yung sinasabi ko na video kung paano napahiya itong ICI mga kababayan na pumunta doon sa Davao. Ito may video tayo na ipapakita dito. Nagnakaw tayo ng video. Ginakaw natin doon para ipakita natin sa inyo. Ito mga kababayan, medyo mahaba ito mahaba na ito yung video. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano napahiya yung ICI sa Davao mga kababayan. Nung nag-imbestiga sila, imbis sa Cebu ang baha, nasa Davao pumunta yung ICI. Kakapal ng mga mukha. Si Magalong parang kinain na rin ng sistema mga kababayan. Si Mayor Magalong ng Baguio City. Bakit sumama? Akala ko ba nag-resign na yan dyan sa ICI? Pero bakit nandoon si Magalong? Ito, panoorin natin ito. Na-added kita karon din sa may diversion road
dapit padulong na dito sa may Maa o kining dapit tapod sa ubos padulong dito sa may Matina Crossing. Kaning atong nahilunaan karon mao ni katong gianhian nila ni Sir Magalong og sa ICI no para mag-imbestiga kung unsa ang sitwasyon sa mga proyekto nato dinhi. Naabot man jud sila dinhi, di ba? So atong suroy-suroyon, so ipakita nako. So kaning dapita, makita ninyo nga sa entrance din ni dapita ining maong bukid. Ano na mga kababayan, Bisaya ito ano. Pasensya na sa mga hindi nakakaintindi. Baka bigyan na lang natin ano ng kunting tawag nito mga kababayan, yung i-translate na natin kunti mamaya sa Tagalog para maintindihan naman natin mga kababayan na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Ito, panoorin natin ulit. Unay lig-on kayo nga firewall nga bato. Tanawa. So tora. Atong ipakita gid sa inyo padulong ni dito sa ubos. So, dining dapita mga kasulit. O ito nga mga kababayan, itong lugar na ito pinapakita ng ating kababayan diyan sa Davao ano. Ito yung pinuntahan ng ICI. And sa kanya, yung tawag nito, yung ano tawag nito? Yung pader na yan ay napakatibay, nagawa sa bato at siminto mga kababayan. O, kaya yun, wala nga nakitang anomalya yung ICI sa pagpunta nila sa Davao mga kababayan. Dinhing dapita, dinhing naghagdan sila. Naghagdan. Paghagdan nila diha, nikatkat ang taga-ICI dito. Kay ilang gitan-aw to, mga racking net dito sa unahan, mga blue, color blue. Doon na po yung mga wire mesh diha sa babaw. Ambot bang anong dinha gyud sila naabot no? Sa kadaghang proyekto dinhi sa Davao City nga mga solid kayo naabot man noon sila ng bagnot kayo bakilid dinha dapita pero wala gay na sinati dinha nga mga landslide tanaw doon ay mga tanong pagani diaw sa mga mag-uumaw nga mga saging. So doon ay lig-on dinhi nga mura ganang gitawon to retaining ba nga dako kayong file. Okay, alright, mo subida ta mo adto gyud ta ihatod ta gyud mo dito sa babaw. Unya ato pong interviewon karon ang residente nga ilang nanhian dinhing dapita ha. So kuyogi ko ninyo. So mo ni entrance. O na siya entrance kay namay namuyo sa babaw. So mo ni siya. O sulit kayo. Okay? Pag abot dinhing dapita, misaka sila dinhi. Nangatkat. O nangatkat sila dinhi. Daghan kay sila. O kaning mga porsyon na mao'y ilang gitanaw. Kini o, tanawa, mao'y ilang gitanaw. Anong kani magi inyong gitanaw? Nga sa kadaghang proyekto sa Davao, kani pagi inyong natripan. Tanawa, wire mesh, gigunting, kay istadihan siguro nila kung unsa bagyo ning klase nga pagka net mode. Di ba kani net sa net na bulak. Ayan mga kababayan, dyan umakyat yung ICI ayon sa may-ari ng video na ito. Umakyat yung ICI doon nga doon sa may pader na yon, gumamit ng hagdan para umakyat doon sa bangin mga kababayan ha. At yung parang screen na yan ay ginunting mga kababayan ng ICI. Baka si Magalong nung nagunting yan mga kababayan. Para siguro pag-aralan nila yung lupa doon kung may pag-asa ba na magkaroon ng landslide mga kababayan. Napakaugok naman ang mga taga-ICI na ito. Net solak. O mo ni gitawag og racking net ha. Pero isa ni sa ilahang giimbestiga o ginalugit-lugit nila dinhi ang mga kani o ang hinungdan tanawa di limpyo kayo na pahak. Oh, medyo nausab ang dagan sa yuta. Ay kani man ang ilang gitripan, kani man ang ilang ginatan. Kalig-on ani oh. Pero bisan pag huyang siguro ni, naa may angayan nilang tan-awon nga ang katong mga naa sa Cebu, nga mga nahitabo. Tanawa, mo ni sitwasyon. Okay? Nagblu-blu siya, lig-on kay siya. Doon na siya ay ingon ini dahil kable. Kable ha. Oh, na mo ni ang mga racking net. So doon ay lingkuranan diri sa mga taga dinhi, mga residente. Pag abot diri sa babaw, nay tapping sulid kayo padung ginito sa ubos. Araw. Padung gid retaining wall. Highway na dayon. Highway na dayon, diversion road. So slope protection. So kuyugan ta mo ha. Interview na to aron si Ante. Ante, tsaka ito nga ni mo te.
Enrica. Oh, si Auntie Enrica, at tuon na to si Auntie Enrica siyang panimalay karon. Ato siyang interviewon og pangutanon. So mao ni natural ra man gyud nga sagbot. Kay matubuan man gyud nagsagbot na unsa man taon ni sila oy. Natural ra man gyud. Awa oh. Oh. Hinluan na to, hinluan. Bitaw nga slow protection lang siya pero mutubo gyapon ang sagbot kay nitra man na tubo man gyud ang mga similya. Pero dili maka penetrate ang dagko kayong kahoy. So nga nilang magagmayng kahoy. Oh. So nangapo na lang tong tag-iya, tagbalay din hing dapita nga ilang yan. Wala gyud ni malanside. So nga ni. Oh, nara. Yan mga kababayan, no, sa tibay daw niyang rock knitting na yan, ay nagkaroon na lang ng apo yung mga malapit na nakatira dyan, pero hindi pa rin nagkaroon ng landslide sa lugar na yan. O, ganun katibay daw. Itong proyekto na ito, proyekto ito ni Pulong Duterte mga kababayan na pinag-iinitan ngayon. Na talagang gusto nilang gawan ng butas mga kababayan para maimbestigahan. Dahil nga daw sa 51 billion na pundo noon mula din sa flood control nung nakarang administrasyon. Kahit pa ilang bilyon yan mga kababayan, kung makikita naman yung proyekto na matibay, wala tayong pagsisisihan yan. Gusto pa natin yung kahit na malaki yung pondo, pero nakikita naman natin yung proyekto na matibay. Kaysa trilyon yung pondo, pero wala naman tayo nakikita ang proyekto. Ghost naman. Kung may proyekto naman substandard mga kababayan, inaanod lang ng ba? O diba? Tapos ngayon, ang kakapal na mamukha talaga ng mga inayupak na yun. Kasi patuloy natin ito. Raw. So din taas kayo. Abot pa ni dito. So atong subidahon. Grabe ang ilang gihimo no. Dili basta-basta. Okay, all right. So dito dapita ubos. So diri sila dapita gatapok. Diri nga porsyon. Diri sila nagsigis lag investigate. So matod pa sa tagbalay man dapita si Ate Enrica. Diha pa ang yahang ugangan. Karon nagsaysinta lang siya nanganak. Yang anak nanganak nangapo siya. Kalos Ginoo wala magay nahitabo dinhi nga paglihok sa yuta. Mao na ni karon. Nganong dinhi man sila nabot. Unsa may explanation ani? Priority ba gid nato ni sa atong problema karon sa nasod? Ang kining mga ingon ani? Ha? Nga inay ang atong sigurohon. Siguro na to katong mga batakang problema sa atong mga kaigsuonan labi na sa kagutom ug sa kalisod. Karon krisis nga sinati kani ang atong mga sigig batbat. Kani ang sige niyo imbestigahan. Dapat imbestigahan ninyo kung pila na ang kilos mga bugas. Pila ang kilos mga palitonon. Okay na mga kababayan, hanggang dyan lang muna nakikita naman natin yung proyekto ng Davao mga kababayan na talagang matibay. Marami na rin tayong napanood no. Kahit yung mga nasa ilog, yung mga flood control mga kababayan talagang napakakapal ng mga siminto at yung mga bato mga kababayan talagang matibay yung pagkagawa. Pero nga, gumagawa lang talaga ng paraan itong mga kaalyado ni Pangulong Marcos para nga masira talaga itong mga Marcos. Pero hindi nga ang mga Duterte pala, sira na pala yung mga Marcos. Yung mga Duterte mga kababayan, talagang gusto talaga na sirain. Pero wala silang magagawa. Then wala silang pwedeng ibato mga kababayan na hindi kasira kasi tingnan ninyo. Yung proyekto na yan, na pinuntahan pa mismo ng taga-ICI, na doon pa si Magalong mga kababayan. Wala sila nakita na substandard. Wala sila nakitang ghost. Sa bagay, yung ghost talaga hindi nakikita yun. Katulad ng mga proyekto ni Pangulong Marcos na wala tayong nakikita, kaya binaha ng tudo-tudo mga kababayan. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna ako kay Ma'am Virgil Veralidios ng Apulian Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Burgi, kay Florencial Yunor, kay Ma'am Mibilin Baligaw, kay Ma'am Michelle Bolima, kay Carl, shoutout, at sa lahat-lahat na lang at once again, this is Ronnie TV mo, ingat lahat, God save the Philippines.